Alam nyo ba na kahit maraming world leaders ang inakusahan ng matinding krimen, kakaunti lamang sa kanila ang tunay na napaparusahan? Bakit nga ba ganito? At paano gumagana ang International Criminal Court o ICC sa pagtugi sa kanila? Sa video natin ngayon, tatalakayin natin ang ilan sa mga pinaka-controversial na kaso ng mga dati at kasalukuyang pinuno ng mundo, kung paano sila sinampahan ng kaso, bakit mahirap silang hulihin, at anong ibig sabihin nito para sa pandaigdigang hustisya. Kung mahilig ka sa ganitong klase ng kaalaman, huwag kalimutang i-like ang video na to at mag-subscribe sa Kaalaman Studios para sa mas marami pang matatilinong diskusyon. Ano nga ba ang ICC at bakit mahina ang kapangyarihan nito? Ang International Criminal Court ay itinatag upang litisin ang mga may kagagawan ng malalang krimen tulad ng war crimes, genocide at crimes against humanity. Pero may isang malaking problema. Wala itong sariling pulisya o kapangyarihang hulihin ang mga akusado. Sa halip, umaasa ito sa mga bansa mismo upang ipatupad ang mga warrant of arrest nito. At mas lalong lumala ang sitwasyon dahil hindi lahat ng bansa ay miyembro ng ICC. Ang mga malalakas na bansa tulad ng United States, Russia at China ay hindi sumali sa ICC. Ibig sabihin, hindi sila obligado na sumunod sa anumang utos ng korte. Kaya kung ang isang world leader mula sa isang bansang hindi miyembro ng ICC ay may warrant arrest, malaki ang posibilidad na hindi ito maipatupad. Sino nga ba ang mga world leaders na kinasuhan ng ICC? Si Omar al-Bashir ng Sudan, ang unang nakaupong pangulo na kinasuhan ng ICC. Siya ang dating Pangulo ng Sudan na isinakdal ng ICC noong 2009 at 2010 dahil sa genocide at crimes against humanity sa Darfur. Pero kahit may warrant laban sa kanya, malaya pa rin siyang nakapaglakbay sa iba't ibang bansa kahit sa mga bansang miyembro ng ICC. Sa kabila ng mga kaso, nanatili siya sa pwesto hanggang 2019 nang siya ipabagsakin ng sariling militar ng Sudan. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin siya naihatid sa The Hague para litisin. Si Vladimir Putin ng Russia, pinakamakapangyarihang world leader na may ICC warrant. Noong March 2023, naglabas ang ICC ng arrest warrant laban kay Russian President Vladimir Putin dahil sa sapilitang deportasyon ng mga batang Ukrainian papuntang Russia, isang war crime ayon sa international law. Malabang maaresto si Putin dahil hindi miyembro ng ICC ang Russia, ngunit may panganib pa rin siya. Kapag siya ay bumiyahe sa isang bansang sumusunod sa ICC, maaari siyang arestuhin, kaya ngayon maingat siya sa kanyang pagbiyahe sa ibang bansa. Si Muammar Gaddafi ng Libya, hindi naabot ng ICC pero pinatay ng mga rebelde. Si Muammar Gaddafi, ang dating diktador ng Libya, ay kinasuhan ng ICC noong 2011 dahil sa malupit na pag-atake sa mga sibilyan sa gitna ng Libyan Civil War. Pero bago pa man siya maaresto, siya ay nahuli at pinatay ng mga rebelde noong October 2011. Dahil dito, hindi na umabot ang ICC sa trial laban sa kanya. Sino naman ang mga world leaders na naaresto matapos matanggal sa posisyon? Si Slobodan Milosevic ng Serbia at Yugoslavia, unang dating presidente na nahatulan ng isang international court. Siya ang dating pinuno ng Yugoslavia na inaresto noong 2001 at inilipat sa International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia o ICTY. Pero bago pa siya maiparusahan, namatay siya sa kulungan noong 2006 kaya walang naibabang hatol sa kanya. Si Laurent Gbagbo ng Ivory Coast, nasakdal pero napawalang sala. Siya ang dating presidente ng Ivory Coast na kinasuhan ng ICC dahil sa crimes against humanity matapos ang matugong eleksyon sa kanyang bansa. Pero matapos ang mahabang paglilitis, siya ay napawalang sala noong 2019 at pinayagang makauwi sa kanyang bansa. Si Charles Taylor ng Liberia, isa sa ilang world leaders na tunay na nakulong. Si Charles Taylor, dating Pangulo ng Liberia, ay nahatulan dahil sa kanyang papel sa madugong digmaan sa Sierra Leone. Noong 2012, siya ay sinintensyahan ng 50 years na pagkakakulong, isa sa mga bihirang kaso ng magtagumpay na paglilitis sa isang dating pinuno. Bakit nga ba mahina ang pagpapatupad ng ICC? Mula 2002, 32 cases na ang binuksan ng ICC, 60 arrest warrants ang inilabas pero 21 lang ang naipatupad bago ang kaso ni Duterte. Ang pinakamalaking problema, wala silang sariling kapangyarihan upang hulihin ang mga akusado. Umaasa lang sila sa kooperasyon ng mga bansang kasapi nito na kadalasan ay hindi sumusunod kapag hindi nila gusto ang desisyon ng korte. Ano sa tingin nyo? May pag-asa pa ba ang ICC na mapanagot ang mga leader na may matinding kasalanan? I-comment nyo sa comment section. Huwag pa rin kalimutang mag-subscribe sa Kaalaman Studios at hit ang notification bell para sa updated kayo sa mga bagong videos at kaalaman.